Sa 11:47 ang lungsod ay kakaibang tahimik. Ang pambungad na imahe ay isang kotse ng pulis na nagmamadali sa mga walang laman na kalye. Ang madilim na liwanag ng mga lampara sa kalye na nagpapahaba ng dilim na nagpapabigat sa kalawakan. Ang pulis na si Logan Carter ay nakaupo sa kotse, puno ng pagod ang mukha ngunit hindi makaalis. Si Logan Carter, isang pulis na may 8 taon sa kalye, ay nakasaksi ng maraming kakilakilabot na bagay. Ngunit ngayong gabi ay may kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Parang may sasabog na. At siya ang haharap dito. Nakapan ng kamera sa rearview mirror, sa dilim, malabong mga figura ang dumaan. Napabuntong hininga si Logan, ang pag-umbol sa radyo ay lalong nagpatense sa kapaligiran. Isang anunsyo ang biglang tumunog na bumasag sa malamig na katahimikan. Boses ng babae sa radyo, kagyatan. Unit 247, tumugon ngayon. May insidente ng karahasan sa tahanan sa 1442 Maple Street. Nakulong ang mga babae at bata sa banyo. Sinusubukang sirain ng asawa ang pinto. Pagsumbong kaagad. Huminga ng malalim si Logan, hinawakan ang manibela. Gabing-gabi na at hindi siya makauwi. Pero gaya ng dati, alam niyang hindi lang ito simpleng insidente ng karahasan sa tahanan. May isang kakilakilabot na nangyayari at kailangan niyang makarating doon. Bumaling ang kamera sa sasakyan ng pulis na mabilis na tumatakbo sa maliliit na kalye, walang ilaw, walang tao. Ang lahat ay nasa isang nakakatakot na katahimikan. Nagmaneho si Logan sa mga maliliit na bahay, nakasara ng mahigpit ang mga bintana, pinatay ang mga ilaw sa labas. Maple Street, kung saan ang mga bahay ay tila mapayapa, ay walang ideya na ang gabi ay nagsisimulang lamunin ang mga ito. Ang mga bahay na ito ngayon ay mga patay na barong-barong na lamang. Hindi alam ni Logan na kapag pumasok siya, hindi na siya magiging katulad ng dati. Itinigil ni Logan ang sasakyan sa tapat mismo ng bahay na numero 1442. Nasira ang pinto, may pahid ng dugo sa puting tiles. Hindi na niya kailangang pumasok sa loob para malaman kung ano ang nangyayari. Sa reflex ng isang veterano, tumahimik siya, hindi bumusina, hindi gumawa ng tunog. Ang buong kapitbahayan ay natutulog o naghihintay. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas sa loob ng bahay. Isang sigaw pagkatapos ay katahimikan. Kinatok ang pinto ng banyo, ngunit walang tumawag ng tulong. Mabigat lang ang paghinga. At si Logan, alam niyang pumapasok siya sa isang bangungot na walang paraan. Inilabas ni Logan ang kanyang baril, naglakad patungo sa pintuan. Kumislap ang liwanag mula sa ilaw ng balkonahe. Umihip ang malamig na hangin, dala ang metal na amoy ng dugo. Huminto siya, tumingin sa paligid, tahimik ang lahat. Ngunit sa isang lugar sa ere, may naghihintay sa kanya. Hindi tao, hindi hayop, ngunit isang bagay na hindi kailanman naisip ng sinuman. At sa paghakbang ni Logan sa pintuan, haharapin niya ang pinakamasamang bagay na nalaman niya. Hindi karahasan. Hindi krimen. Ngunit isang bagay na maaaring magpabagsak sa mundo, isang bagay na hindi na tao. Mabigat na paghinga, mabibigat na yabag, tunog ng mga kuko na nagkakamot sa sahig. Pumasok si Logan. Isang malamlam na liwanag ang bumungad sa sala, nagkagulo ang lahat. Tumindig ang balahibo niya habang tinatapakan ang mga mansa ng dugo sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit ang higit na ikinatakot niya ay ang nasirang larawan ng pamilya, isang tila masayang pamilya. Hindi niya alam, pero ang nakatago sa bahay na ito ay dating tao. At ngayon ito ay walang kabuluhang mga dagundong, walang emosyong mga yabag.
Para naman kay Logan, hindi niya akalain na ngayong gabi na ang gabing masasaksihan niya ang mundong ito gumuho. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas ang isang figura. Ngunit hindi ito ang lalaking natagpuan ni Logan. Ito ay iba pa. Isa lang ang pagpipilian namin, tumakbo o mamatay. Nagdilim ang imahe, dahan-dahang nagpan ng kamera sa mukha ni Logan. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng takot, ngunit pati na rin ang determinasyon, at pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Ano ang susunod na mangyayari? Makakaligtas kaya si Logan at ang mga pinoprotektahan niya? Sumunod ka at tuklasin ang nakalimutang mundo. Ang lungsod parang naghihinalo, pero walang nakakapansin kahit na hanggang huli na ang lahat. Si Logan Carter, isang pulis na nagsilbi sa mga lansangan na ito sa loob ng 8 taon, ay nakakita ng napakaraming mga sorpresa. Pero ngayong gabi, iba ang lahat, iba to the point na hindi maipaliwanag. Ang kamera ay humarap sa isang sasakyan ng pulis na mabilis na dumaraan, walang sirena, walang tunog. Nakaupo si Logan sa likod ng manibela, pagod ang mukha, wala sa isip ang mga mata na parang may iniisip na hindi masyadong maliwanag. Ang mga headlight ay naglalabas ng mahinang sinag ng liwanag sa makapal na kadiliman. Napakatahimik ng gabi at nakakatakot. Logan, hindi normal ang pakiramdam niya. 16 na hours na ang duty, pero wala pa ring senyales ng break. Ang lungsod ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog, mabigat at madilim. Ang mga ilaw sa kalye, ang bawat kakaibang dilaw na ilaw, ay patuloy na kumikislap na parang papatayin, na para bang nagbabadya na may masamang darating. Ang pakiramdam na ito ay kakaiba. May mali. Pinihit ni Logan ang gulong, nagmamadaling dumaan sa mga desyerto na kalye. Tahimik ang bawat sulok. Walang tao. Walang tawa, walang boses, mabigat na katahimikan lang. Biglang nabasag ang radyo ng sasakyan at naging kaluskos. Isang boses ng babae ang dumating sa radyo, nagmadali, tense. Ngunit 247, tumugon ngayon. May insidente ng karahasan sa tahanan sa 1,442 Maple Street. Isang babae ang tumawag para sabihing sinusubukang sirain ng kanyang asawa ang pinto ng banyo. Siya at ang kanyang anak ay nakulong sa loob. Humilig ng agarang tulong. Napakurap-kurap si Logan, mabilis na hinawakan ang manibela, ngunit hindi niya binilisan, tahimik lang siya. Ang karahasan sa tahanan ay isang pangkaraniwang pangyayari, ngunit ang boses sa radyo isang bagay ang nagpabagabag sa kanya. Hindi lang ito karahasan. Ito ay hindi lamang isang domestic na insidente. May mas masahol pa na nangyayari sa lungsod na ito. Alam niya, isang pakiramdam sa kaibuturan niya. Nag-zoom in ang kamera, nakatutok sa mukha ni Logan. Huminga siya ng malalim, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Ang daan sa unahan ay may linya pa rin ng mga pamilyar na bahay. Maliliit na bahay na may saradong mga bintana at mga ilaw na sumisikat sa mga siwang ng mga pinto. Ngunit may kakaibang pakiramdam ang dumaan sa hangin, para bang may madilim na anino na nakakubli sa isang lugar sa mga lansangan na ito. Alam ni Logan ang gabing ito ay hindi katulad ng ibang gabi. May naghihintay sa kanya. At hindi lamang karahasan sa tahanan, ngunit isang bagay na mas madidilim, isang bagay na hindi maintindihan ng sinuman. At siya ang magbubukas ng pinto dito. Biglang pinatay ni Logan ang mga headlight, naiwan lang ang dim light ng headlights sa kalsada. Nagmaneho siya sa mga walang laman na kalye, tila mas mabigat ang bawat metro ng lupa. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng bahay na numero 1,442 kung saan sira ang pinto, kitang-kita ang mga palatandaan ng karahasan. Isang pool ng itim na dugo na may mansa sa mga hagdan. Itinaas ni Logan ang kamay, pinunasan ng noo, biglang sumulpot ang malamig na pawis.
Ang paglalakbay na ito ay magbabago ng lahat. Bumaba si Logan sa sasakyan, natiling tahimik, hindi gumagawa ng ingay, parang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Ang lahat ng kanyang mga pandama ay naging masensitibo kaysa dati. Naririnig ang bawat maliit na tunog, bawat mahinang hininga sa tahimik na lugar na ito. Nasira ang pinto, may mansa ng dugo, hindi lang ito kaso ng domestic violence. Lumakad si Logan sa threshold. Ang mga bakas ng isang kakila-kilabot na labanan ay lumitaw. Magulo ang sala, magulo ang lahat. Basag na salamin, basag na picture frame, dugo ang bakas ng paa sa sahig. Ito ay isang eksena ng hindi kapanipaniwalang kaguluhan. Hindi mapigilan ni Logan na maramdaman na may napakaraming mali sa kanyang puso. Ito ang pakiramdam, hindi isang simpleng kaso. Biglang umalingaw ang ingay mula sa loob ng bahay. Mabigat na paghinga na parang may sinusubukang huminga sa pamamagitan ng baradong lalamunan. Nagulat si Logan, mabilis na inilabas ang kanyang baril at dahan-dahang lumapit. Malinaw na naramdaman niya ang pagkabalisa. Yung feeling na hindi lang kriminal ang kaharap niya. Hindi na ito tao. Naglakad si Logan patungo sa hagdan. Natahimik ang lahat. Isang nakakatakot na katahimikan hanggang sa nahihirapang huminga. Huminto siya, itinaas ang kanyang kamay para harangin ang baril, inabot ang pinto, at pinaliwanagan ang flashlight sa kadiliman. At pagkatapos, tumigil ang ilaw sa isang punto. Sa harap niya ay isang figura ngunit hindi tao. Isang nilalang, may deformed na katawan, duguan ang mga mata, matatalas ng ngipin, bibig na puno ng dugo. Hindi na ito tao, isa na itong mabangis na hayop at nakatingin ito sa kanya na parang biktima. Nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Logan, nanlalaki ang mga mata sa takot, ngunit walang pag-ikot ng ulo. Masyado na siyang napunta sa bangungot na ito. Ngayong gabi, ang lahat ay magbabago magpakailanman. Wala nang balikan, isa na lang ang natitira. Pumatay o mamatay. Humiga ng malalim si Logan, sinusundan ng mga mata ang gumagalaw na nilalang. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari hanggat hindi natin ito nahaharap. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at ang gabi ay hindi na mauulit. Ano ang susunod na naghihintay sa kanya? Sundan ang desperadong paglalakbay ni Logan Carter at tuklasin ang hindi kapanipaniwala. Nakatayo si Logan Carter sa harap ng isang bangkay. Pero hindi basta-bastang bangkay. Hindi biktima, kundi isang hayop, isang nilalang na dating tao. Roy Mathis, ang lalaking akala niya noon ay isang kriminal. Pero ngayon, hindi na tao si Roy. May kung anong pumalit sa kanyang katawan, isang hindi maipaliwanag na bangungot. Ang kamera ay nakapan sa mukha ni Logan, isang hitsura ng pagkagulat at pagkalito. Bumaba ang tingin niya sa katawan ni Roy, ang lalaking napilitan lang niyang barilin. Ang mga sugat ni Roy ay kakaiba, itim na dugo at ang baho ng pagkabulok. Hindi maintindihan ni Logan kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya ang isang bagay na sigurado, hindi lang si Roy. Ito ang simula ng isang apokalipse. Patay na si Roy, pero nakatayo pa rin siya. Walang palatandaan ng buhay, ngunit gumagana pa rin ang kanyang katawan. Isang katawan na walang sakit. Isang walang kapagurang mandaragit. Ang mga nahawahan, ang mga taong dating tao ay hindi na tao. Sila ay naging mga nilalang na walang emosyon, tanging pagnanasa, gutom at pagkawasak. Dahan-dahang umatras si Logan. Hawak-hawak ang baril sa kamay niya. Alam niyang wala siyang magagawa kung hindi sirain ang utak ng mga nilalang. Ngunit ilan pa ba sa mga nilalang na ito ang nakatago sa lungsod na ito? Hindi maitago ng gabi ang katotohanan. Dumami ang marahas na pag-atake, mga ulat ng mga taong inaatake, kinakagat at pagkatapos nawawala. Walang makapagpaliwanag kung ano ang nangyayari.
Nagsimulang pagdudahan ni Logan ang kanyang sariling kaligtasan, ang kaligtasan ng mga pinoprotektahan niya. Ito na ba ang katapusan? Lumabas si Logan, ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama sina Lena at Ellie, ngunit nakaramdam siya ng takot. Ang daan patungo sa isang rescue station ay tila ligtas, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang naghihintay? Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang isang nakakatakot na katotohanan, ang mga nilalang na ito ay higit pa sa mga baliw na hayop. Sila ay matatalino. Nangangaso sila sa mga pakete, at kapag napatay ang isa sa kanila, ang iba ay lalabas na parang nakikipag-usap na tututo mula sa mga pagkakamali ng kanilang uri. At ang pinaka-nakakatakot ay hindi sila tumigil. Naglakad si Logan sa mga desyerto na kalye, ang bawat hakbang ay katulad ng pagtapak sa tense na kapaligiran. Nakakita siya ng mga kakilakilabot na eksena, mga taong kinakaladkad sa mga lansangan, pumangit ang katawan, hindi na tao. At sa di kalayuan, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng tulong mula sa kalapit na bahay. Lumapit sina Logan, Lena at Ellie sa bahay. Isang nakaligtas. Hindi isang normal na tao. Napakahaba ng mga hiyawan na nanlamig ang kanilang dugo. Sa loob ng bahay, may mga kalmot, hingal na tunog at pagkatapos, isang maitim na figura ang sumugod mula sa loob ng bahay. Nakapan ang kamera sa mukha ni Logan, ang mahinang liwanag mula sa flashlight ay sumisikat sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang nilalang, isang dating tao, ngunit ngayon ay naging mutated na katawan, mahahabang daliri at maputlang balat, isang bibig na puno ng dugo. Wala silang damdamin, tanging uhaw lamang sa dugo. Hindi sila maaaring patayin maliban kung ang kanilang mga utak ay nawasak. Napabuntong hininga si Logan. Alam niyang kung hindi siya agad kikilos, siya at ang mga taong pinoprotektahan niya ang susunod. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lang ang mga nilalang na ito ang banta. Ang iba pang nakaligtas ay hindi na tao. Nagpanik sila. Handa silang gawin ang lahat para makuha ang anumang natitirang mapagkukunan. Ang kapaligiran ay mas mapang-api kaysa dati. Si Logan at ang kanyang grupo ay nahaharap sa buhay o kamatayang pakikibaka. Hindi lamang ang mga mutated na nilalang, ngunit ang mga mabangis na nakaligtas ay handa ding umatake upang agawin ang anumang bagay na may halaga. Isa lang ang paraan palabas, tumakbo o lumaban hanggang sa huling hininga. Alam ni Logan walang ligtas na lugar. Walang proteksyon. Siya lang ang makakaasa sa sarili niya at sa mga taong pinoprotektahan niya. Ngunit kapag ang pag-atake ay dumating hindi lamang mula sa hindi kilalang mga nilalang, kundi pati na rin sa mga taong nawalan ng pag-isip, maaari ba niyang panatilihin ang pinakamahalaga? Mabilis na umatras sina Lena, Ellie at Logan sa isang pansamantalang ligtas na zona. Ngunit alam nila na ito ay tahimik lamang bago ang isang mas malaking bagyo. Papalapit na ang mga mutant na nilalang at maaaring wala ng matatakbuhan. Walang ligtas na lugar. At ngayong gabi maaaring ang huling gabi nila. Ang soundtrack ay humahampas, tense. Umaalingaw ang mga yabag sa dilim. Saglit na tumahimik ang kamera at may narinig na ungol sa malayo. Panaginip lang ang kapayapaan. Tonight, everything will change. Can they survive? Si Logan, Lena, at Ellie ay lumilipat sa lungsod. Ngunit ang kaligtasan, kung ito ay umiiral, ay tila isang malayong panaginip. Bawat hakbang nila ay isang pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga desyerto na kalye ay biglang naging kanlungan ng mga uhaw sa dugo na nilalang, kung saan ang kadiliman ay naglalaman ng mga mutated na nilalang na nangangaso sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Nakatuon ang kamera sa tatlong taong naglalakad sa gitna ng mga durog na bato, ang mahinang liwanag mula sa flashlight na nagbibigay liwanag sa mga kakaibang anino.
Isang bangkay ang nakahandusay, nakagat ang mukha, nakahawak pa rin ang mga kamay sa isang kahoy na patpat. Tumingin si Logan, malamig ang kanyang mga mata, ngunit lalong nababalisa ang kanyang puso. Ang bawat landas na kanyang dinaanan ay isang hamon. Para makarating sa rescue station, kailangan nilang dumaan sa madugong mga lansangan, kung saan nagkalat ang mga bangkay ng mga tao at mga ligaw na nilalang. At sa tuwing makarinig sila ng paghinga, kailangan nilang huminto. Isang pagkakamali, isang maliit na pagkakamali, at hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong umalis. Nanguna si Logan, nakahanda na ang kanyang baril. Sumunod sina Lena at Ellie sa likod, bawat hakbang ay bumibigat. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw mula sa malayo ang isang nakakatakot na hiyawan. Nakakakilabot na mga nilalang, gumagalaw sa hindi maisip na bilis. Hindi sila basta-basta makakatakas. Ngunit habang papalapit sila sa gitnang lugar, ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip nila. Ang mga anino ng mga tao, mga nakaligtas, ay nakatago sa mga nasirang gusali. Napagtanto ngayon ni Logan na ang mga pinakadelikado ay hindi lang mga mutant kundi mga taong nawalan ng malay, handang gawin ang lahat para mabuhay. Huminto si Logan at ang kanyang grupo sa harap ng isang malaking gusali na may mga palatandaan ng isang relief station. Akala nila makakahanap sila ng kaligtasan. Ngunit sa loob, walang kapayapaan. Ang iba pang mga nakaligtas ay nagtitipon, hindi para tumulong sa isa't isa, kundi para protektahan ang tanging yaman na natitira, buhay. Nakatayo si Logan sa labas ng pinto, nakatingin sa siwang. Nakita niya ang maingat na mga mata ng mga nakaligtas sa loob. Isang pulutong ng kawalan ng tiwala. Nagkatinginan sila na parang magkaaway. At si Logan napagtanto niya, hindi ito kanlungan. Ito ay isang bitad. Pumasok si Logan, nakasuksok ang baril sa manggas niya. Tinitigan siya ng mga nakaligtas sa loob. Tumayo ang isang matangkad at mahabang buhok na lalaki na may hawak na kutsilyo, ang kanyang mga mata ay pagalit. Ang iba ay nagsimulang magtipon, ang madilim na liwanag mula sa mga lampara ng gas ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanilang mga mukha. Agad na naging tensyonado ang sitwasyon, lahat ay handa ng sumugod. At kaya ang kaligtasan ay naging isang walang awa na digmaan. Ang mga taong ito ay wala nang pakialam sa isa't isa. Wala nang sangkatauhan, mga kamay na lang ang handang sakalin ang buhay ng isa't isa para mabuhay. At si Logan alam niyang kailangan niyang kumilos ngayon. Ngunit kung gagawin niya ito, mawawalan siya ng anumang pagkakataon na mapanatiling ligtas sina Lena at Ellie. Naka-zoom in ang kamera kay Logan, tense ang mukha, umaagos ang pawis sa tungkin ng ilong. Tumingin siya sa paligid, napansin ang mga kutsilyo, ang mga baras na bakal, ang mga bagay sa mesa, lahat ay handang umatake anumang oras. Ngunit ang mga taong ito ay hindi lamang, sa kadiliman sa likod nila, ang mga mutant ay papalapit. Nakita nila ang grupo ni Logan. Sa isang segundo, kailangan ni Logan na pumili. Maaari niyang patayin ang mga mapanganib na taong ito, ngunit sa parehong oras, kailangan niyang harapin ang mga uhaw sa dugo na nilalang sa labas. Sila ay gumagalaw sa kakilakilabot na bilis, at ang pulutong na ito, habang posibleng mas malaking banta, ay hindi makakatulong sa kanya laban sa mga mandaragit na ito. Iisa lang ang layunin nilang lahat ang mabuhay. Nagpan ng kamera, umatras si Logan at sinenyasan si Lena at Ellie na umatras. May mga kakaibang nilalang na lumitaw sa labas ng pinto, nagsimula silang umungol, sumugod sa kanyang grupo. Kasabay nito, ang mga nakaligtas sa istasyon ng tulong ay nagsimulang magalit, sumisigaw, umaatake sa isa't isa sa gulat. Isang away ang sumiklab. Logan, Lena, Ellie, hindi sila nakapagpigil. Ang sitwasyon ay hindi naligtas. Ang mga nakaligtas ay naging mas malaking banta kaysa sa mga mutated na nilalang sa labas.
Nagsisimula na ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw, at ang mga pagpipilian ni Logan ngayon ang magpapasya sa kapalaran ng lahat. Umalinggaw ang mga putok ng baril, ang dagundong ng mga kakaibang nilalang na may halong hiyawan ng mga tao. Nagmamadaling hinila ni Logan sina Lena at Ellie sa isang pintuan sa likod, na iniwan ang mga nakaligtas sa kanilang sariling laban. Ngunit sa di kalayuan, isang bagong dagundong ang tumunog. At ang mas masahol pa, ang mga nilalang na ito ay natutong umatake sa mga tao sa mga pakete. Ang lungsod ay hindi na isang ligtas na lugar. Alam ni Logan na kailangan niyang maghanap ng lugar na mapagtataguan, ngunit habang tumatakbo siya, mas napagtanto niya na walang ligtas. Survival maaaring panaginip lang. Ang kamatayan ay hindi lamang nagmumula sa mga nilalang kundi pati na rin sa mga tao. Ano ang gagawin ni Logan para protektahan sina Lena at Ellie? Tumakbo sila buong gabi sa mga desyerto na kalye, sa mga guho at walang pangalan na mga bangkay. Sa wakas, nakarating na sila sa istasyon ng tren. Ang lugar na ito ang tanging lugar na naisip nilang magdadala sa kanila sa kaligtasan. Ngunit kasabay ng pag-alab ng pag-asa agad itong napatay. Nag-zoom in ang kamera kay Logan, puno ng pagdududa ang mga mata niya. Sa harap nila ay isang kinakalawang na tren, walang palatandaan ng militar o rescue forces. Isang bakanting espasyo, tanging ang tunog ng lumang makina ng tren na humihiyaw, na may halong tensyon sa kapaligiran. Narrator, mahinang boses, puno ng takot. Nakatanggap si Logan ng mensahe sa radyo. Ang militar, ang tanging puwersa na natitira na makapagliligtas sa kanila, ay nagpahayag na ang lungsod ay malinis. Ang mga nakulong na nakaligtas, ang hindi makontrol ng mga mutan, lahat ay ganap na mawawasak. Hindi na makontrol ng militar ang sitwasyon. Hindi naligtas ang lungsod. At pag-asa wala na. Tumayo si Logan, nakakuyom ang mga kamay, nalalaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa narinig. Tumabi sa kanya sina Lena at Ellie, pinagmamasdan siya, walang imik. Papalapit na ang mga halimaw, sumuko na ang hukbo. Walang proteksyon, walang paraan pabalik. Walang choice. Naunawaan ni Logan na iisa lamang ang kanilang landas, pagtakas o harapin ang kamatayan. Ngunit hindi lahat ay mabubuhay. Ang mundong ito, ang lungsod na ito ay inabandona. Tanging ang mga nakaligtas, mga mandaragit, at kamatayan ang naghihintay sa unahan. Nakapanaut ang kamera, tanging madilim na ulap lang ang nakatakip sa langit, parang gumuho ang mundo. Ang grupo ng mga nakaligtas ay patuloy na pumasok sa istasyon ng tren, ngunit ang paligid ay ganap na desyerto. Walang mga gwardiya, walang mga rescue team. Tanging kadiliman at nakakatakot na katahimikan. Nagpatuloy sa paggalaw si Logan at ang kanyang grupo, ngunit hindi nakaiwas sa mga nilalang na sumusugod sa kanila. Ang mga dagundong at mabibigat na yabag ng mga halimaw ay unti-unting naging napakalakas. Ngunit biglang umalingaw mula sa malayo ang mga putok ng baril at malalakas na pagsabog. Sinimulan ng bombahin ng militar ang lungsod, sinisira ang lahat ng bagay na maabot. Sinusubukan nilang pawiin ang mga bakas ng salot, ngunit iyon ba ang solusyon? Kumapit sina Lena at Ellie kay Logan habang dinadala sila sa isang pansamantalang taguan. Papalapit ng papalapit ang mga putok ng baril at pagsabog. Tuminala si Logan sa langit, nakita ang mga silhouette ng mga eroplanong militar na umiikot, naghahanda para sa karagdagang pag-atake. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga nilalang na ito ay hindi kasing daling sirain gaya ng iniisip ng militar. Tumingin si Logan sa malayo, kung saan ang liwanag ng mga pagsabog ay nagliliwanag sa kalawakan. Biglang umalingaw ang isang nakakatakot na hiyawan. Ang opisyal ng militar na nakita ni Logan kasama ang kanyang mga kasama ay naging isang brutal na nilalang. Deformed ang katawan, guwang ang mata, puno ng dugo ang bibig. Hindi na siya tao. Ang mabilis na pagbabago ay nagpatunay na kahit ang militar
ay hindi mapigilan ang paglaganap. Napagtanto ni Logan ang masakit na katotohanan, ang mundong ito ay lampas sa pagliligtas. Ang militar, na dapat na huling tagapagtanggol, ay naging bahagi na ng bangungot. Walang sapat na malakas na lumaban. Alam ni Logan na kailangan nilang kumilos kaagad. Hindi na makapaghintay ang grupo. Sumuko na ang militar. Ang mga nilalang sa labas ay gumagalaw, umuusad ng hakbang-hakbang. Ang mga pintuan ng kaligtasan ay nagsasara. At isa lang ang pagpipilian, tumakbo o mamatay. Tumalikod si Logan, sinenyasan sina Lena at Ellie. Kinailangan nilang umalis kaagad sa istasyon ng tren. Ngunit sa paglabas nila sa ligtas na lugar, isang bagyo ng mga mutant na nilalang ang sumalakay. Hindi lang basta-basta umaatake, may taktika sila, hinahabol nila ang grupo ni Logan na parang natutong makipag-coordinate. Hindi sila makapagpigil. Ang huling digmaang ito, sa pagitan ng mga tao at mga mutant, sa pagitan ng mga nakaligtas at mga patay, ay paparating na sa isang ulo. Dapat protektahan ni Logan sina Lena at Ellie. Ngunit makakaligtas kaya sila kapag ang lungsod na dati nilang inaasam na magiging kanilang kaligtasan ay patay na ngayon. Ang kamera ay pumutok sa putok, ang mabangis na pag-atake ng mga nilalang sa hukbo. Mga putok ng baril, pagsabog, at sa wakas ay katahimikan. Walang paraan si Logan. Sa pagkakataong ito, walang tutulong. Walang pag-asa. Ito ay kaligtasan o kamatayan. Ngunit ano ang gagawin ni Logan kapag ang mundo ay hindi na ang mundong alam niya? Nagsimula na ang huling digmaan. Makatakas kaya si Logan at ang kanyang grupo sa kapahamakang ito? Ang tren ay mabilis na tumawid sa mga nawasak na bukid na nag-iwan sa likod ng isang nasunog na lungsod kung saan ang lahat ng pag-asa ay sa wakas ay nawala. Umupo doon si Logan, tinitingnan ang mga tao sa paligid niya, ngunit sa kanyang mga mata, ang katahimikan ay hindi nagdudulot ng kaligtasan. Hindi dahil nakatakas sila sa kamatayan, ngunit dahil hindi niya matiyak na ligtas sila. Maaari bang dalhin ng mga taong ito ang sakit? Mabubuhay kaya sila bago muling sumiklab ang sakit? Dumungaw si Logan sa bintana ng tren, nanlalabo ang kanyang mga mata, walang ibang makita kundi ang bumabalot na kadiliman. Nanatili ang maitim na ulap sa langit, malabo ang tanawin sa labas, parang nilalamon ang buong mundo. Ang tren ay nagmamadaling umalis sa isang patay na lungsod, ngunit buhay may natitira bang pagkakataon? Narrator, mabigat, nag-aalala. Alam ni Logan, tumakas sila sa kamatayan, ngunit walang lugar na tunay na ligtas. Ang bawat tao sa grupo ay nagdadala ng kanilang mga alalahanin. Walang sinabi si Lena, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Si Ellie, ang batang tila nawala ng tiwala sa mundong ito. At si Logan alam niyang hindi niya sila mapoprotektahan magpakailanman. Hindi niya masisiguro na hindi sila magiging susunod na biktima. Bumulaga kay Logan ang mga kakaibang ingay mula sa likuran. Lumingon siya upang makita ang isa pang grupo ng mga nakaligtas na nakaupo. Ang kanilang mga mata ay nalilito, desperado. Lumabo ang mga silhouette nila sa dim light, at sa isip ni Logan, mas lalong bumigat ang mga tanong. Ligtas ba silang lahat? May dala bang sakit ang mga tao sa kanilang paligid? Hindi maalis sa isip ni Logan. Walang nakakaalam ng sigurado. Walang makapagsasabi na ang mga taong ito ay tao pa rin. At gaano man niya kabustong maniwala sa kapayapaan, laging naroroon ang takot sa bawat sandali. Nakapan ang kamera sa mukha ni Logan, butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi mabata. Kahit na nakatakas sila sa kamatayan, nakatakas nga ba sila sa lahat ng naghihintay sa kanila? Ang buhay pagkatapos ng pagtakas ay hindi kaligtasan. Ito ay isang pagpapahaba lamang ng mga hindi inaasahang sandali.
Ang tren ay dumaan sa nasirang tanawin at napagtanto ni Logan na ang mundong ito ay nagbago magpakailanman. Nawala ang lahat. At sa mundong ito, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, kundi pati na rin sa pagharap sa sariling mga takot. Lumingon si Logan kay Lena at Ellie. Mahigpit na hawak ni Lena si Ellie. Ang bata ay natutulog sa mga bisig ng kanyang ina, ngunit puno pa rin ng pagod at takot ang kanyang mukha. Nakita ni Logan ang sarili sa mga mata ni Ellie, isang batang walang mapupuntahan, walang pag-asa. Magpapatuloy kaya ang mga nakaligtas sa tren na ito sa isang mundong nagbago ng tuluyan? Makakahanap kaya sila ng pag-asa sa kadilimang ito? O balang araw ay magiging mga nilalang na sinubukan nilang takasan? Sa sandaling ito, ang eksena ay bumaba sa labas ng bintana ng tren. Ang liwanag mula sa apoy ay kumikinang pa rin sa kadiliman, tulad ng isang babala. Ang lahat ay nahuhulog pa rin at ang mundo sa labas ay puno pa rin ng panganib. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Nakatakas na sila sa lungsod, ngunit ang totoo, hindi nila talaga matatakasan ang banta na ito. Ang kanilang ginagawa ay nagpapahaba lamang ng sakit, nagpapahaba ng kanilang buhay nang hindi alam kung paano ito magtatapos. Sa wakas, huminto ang eksena sa isang bintana ng tren, kung saan nakatayo ang isang grupo ng mga nakaligtas na nakatingin sa nasusunog na mundo na napapalibutan ng kadiliman. Ang mga ilaw mula sa apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mata, tulad ng mga palatandaan ng isang hindi maiiwasang wakas. Bagamat umaandar na ang tren, kahit nakaalis na sila sa lungsod, sinusundan pa rin sila ng anino ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila matatakasan ang nangyari. At ang pinakamalaking tanong ay nananatili, maaari ba silang magpatuloy na mabuhay sa isang mundo na nagbago ng tuluyan? Hindi naging madali ang buhay. At kahit tumakas sila, kailangan pa rin nilang harapin ang hinaharap. Hindi pa tapos ang kwento, nagsisimula pa lang.